Nakaugalian ng mga Indian na pag dumating na sa edad na 12 taong gulang ang kanilang mga anak, ay naiwan nila ito sa ilang upang matutong mabuhay, matuto at maging handa sa hamon sa darating na panahon. Isang araw, isang batang Indian na lalaki ay naglalakbay sa ilang. Nakakita siya ng isang napakalaking agila. Napakataas at napakatayog ang lipad nito. At napagtanto niya, ano kaya ang nararamdaman mo kung katulad ng agila ay nasa itaas ka at makikita mo ang lahat ng bagay sa ibaba. Isang araw, ang batang lalaking ito ay nagpasya na umakyat sa pinakamataas na bundok sa ilang upang katulad ng agila makita niya ang matatanawin sa itaas. Napakahirap ng kanyang paglalakbay. Marami siyang pinagdaanan. Ngunit nang nasa taas na siya, ay naging masaya siya nang nakita niya ang magagandang tanawin. Bundok, ang mga ulap ay nasa ibaba niya. Naging masaya ang kanyang nararamdaman nung nakita niya ang tanawin sa ibaba. Ito pala ang nararamdaman ng agila. Habang napagtanto niya at naging masaya siya sa kanyang karanasan, mayroong huni na kanyang narinig. Shhh! Shhh! Itinuon niya ang kanyang paningin kung saan nanggaling ang huni. At doon ay nakakita siya ng isang ahas na parang giniginaw. At ang ahas ay nagsabi sa kanya, "Matagal na ako rito. Giniginaw na ako at gutom na ako. Tulungan mo ako." Sabi niya sa ahas, "Ayoko. Kasi paggagawin ko yun. Kakagatin at tutuklawin mo ako." Sabi ng ahas, "Hindi. Paano ko gagawin yun kung tutulungan mo ako? Hindi kita tutuklawin, ngunit ako ang magiging kaibigan mo. Gagabayan kita at proproteksyonan kita sa mga bagay na kakasama sa iyo upang sa panahon ay nangangailangan ka ng tulong ko." At sumagot siya sa ahas, "Totoo ba na hindi mo ako tutuklawin sa panahon na tutulungan kita para makababa sa bundok?" Sabi ng ahas, "Oo, hindi kita tutuklawin, ngunit ikaw ay magiging kaibigan ko kasi tinutulungan mo ako." "Sige," sabi ng bata, "tutulungan kita makababa sa bundok, ngunit dapat gawin mo ang iyong pinangako na hindi mo ako tutuklawin at magiging kaibigan ko. At sa panahon na nangangailangan ako ng tulong, tutulungan mo ako at proteksyonan mo ako sa mga bagay na pwedeng nakakasama sa akin." "Sige," sabi ng bata, "basta't pangako mo na hindi mo ako tutuklawin, tutulungan kita." At yun ay pinulot ng bata ang ahas. Naging masaya siya na sa isip niya na mayroon na siyang totoong kaibigan. At dinala niya ito sa baba ng bundok. Nung dumating na sila sa baba, iwinilagay niya ang ahas sa lupa, ngunit bigla siyang tinaklaw nito. Nagulat siya sa ginawa ng ahas at nagsabi, "Ngunit pangako mo na hindi mo ako tutuklawin sa panahon na tutulungan kita. Bakit mo ako tinuklaw?" Sabi ng ahas sa kanya, "Kilala mo na ako nung pinulot mo ako." Iniwan ng ahas ang bata nang hina hanggang sa ito ay tuluyan ng nabawian ng buhay. Sa ating buhay sa mundo, meron tayong mga bagay na kilala na, ngunit pinulot pa rin natin sila. Kahit ito ay nakasama sa ating sarili, sa ating mga katawan,
at sa ating mga espiritualidad, pinupulot pa rin natin sila. Kilala mo na ako bago mo ako pinulot. For behold, my brethren, it is given unto you to judge, that ye may know good from evil, and the way to judge is plain, that ye may know with a perfect knowledge as daylight is from the dark night. For behold, my brethren, it is given unto you to judge, that ye may know good from evil, that the way to judge is as plain. Sana ay maibahagi natin ito sa mga tao na nangangailangan nitong mensahe na to. Salamat sa inyong panonood at pakikinig. At sana, sabi ng For behold, the Spirit of Christ it is given to every man, that he may know good from evil. Wherefore, I shew unto you the way to judge, for everything which is invited to do good, to persuade to believe in Christ, is sent by the power and gift of Christ, wherefore ye may know, with a perfect knowledge it is of God. Sana ay gagamitin natin ang ating mga kaalaman sa mabuti at masama at pipiliin natin ang mabuti para tayo ay maging mabuti.